Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American comedy film mula noong 1983 na pinamagatang The Man Who Wasn't There. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, dumating ang apat na lalaki sa Washington DC sakay ng isang lumang kotse. Huminto sila sa gilid ng kalsada at bumaba mula sa likurang upuan ang dalawang lalaki, nakasuot ng suit. Ito ang mga agent ng US Secret Service na sina Riley at Colt. Habang ang natitirang dalawa ay nagtatrabaho para kay T.Y. Dueck, na isang sociopathic murderer. Ang tinatago sa bulsa ni Colt ay isang bakal na bola na naglalaman ng mga asul na likido. Ang sinumang uminom ng mahiwagang likidong ito ay maaaring mawala sa manipis na hangin ng walang anumang bakas. Kasabay nito, isang malaking event ang ginaganap sa isang malapit na hotel. Ang mga nangungunang diplomat mula sa ilang bansa sa buong mundo ay nagtipon doon sa imbitasyon ng gobyerno ng US. Dumating din ang ambasador mula sa Argentina, malapit na sinundan ng ambasador mula sa Palawan Archipelago. Ngunit mabilis na nagiging malinaw na ang mga diplomat mula sa mga pangunahing bansa ay pinananatiling hiwalay mula sa mga maliliit na bansa. Si Sam Cooper, ay isang opisyal ng Departamento ng Estado ng Estados Unidos, ay inatasan na tingnan ang mga bisita mula sa maliliit na bansa. Ikakasal na si Sam sa araw na yon sa kanyang longtime girlfriend na si Amanda. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat sa ilalim ng kanyang pagbabantay upang maibigay niya ang tungkulin sa kanyang mga kasamahan at makaalis. Gayunpaman, hindi lamang ang mga diplomat mula sa mas maliliit na bansa ang nanatili na nakahiwalay, ngunit ang serbisyo at pagkain na inihain sa kanila ay may mababang kalidad din kumpara sa iba. Samantala, ang ambasador mula sa Palawan Archipelago ay nakipagtalo sa isa pang diplomat tungkol sa seating arrangements. Ang tensyon ay nagsimulang tumaas at ang buong kaganapan ay sumabog sa kaguluhan. Hinahagis ang mga plato at pagkain, maraming tao ang nasugatan. Habang desperadong sinusubukan ni Sam na kontrolin ang mga bagay-bagay, sinabihan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan na umalis na kaagad o mahuhuli siya sa seremonya ng kanyang kasal. Nag-aatubili si Sam na umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang amo na si Michael Ensing sa lobby. Pagkatapos ay pinarusahan siya dahil hindi niya makontrol ang sitwasyon at nagbanta pa ang amo na i-draft siya sa Greenland bago siya tuluyang pinayagang umalis. Sa kabilang banda, pumasok ang dalawang US Secret Service sa isang mataas na gusali malapit sa hotel kung saan kasalukuyang ginaganap ang event. Ang gusali ay ang lihim na base ng Ken Dueck, na gumamit na ng asul na invisibility vial. Habang naghihintay sila mag-open ng elevator, binanata ni Riley si Colt at pagkatapos ay kinuha niya ang bakal na bola sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas ng gusali. Ngunit hindi nagtagal ay nakabangon si Colt at hinabol ang kanyang partner na naging kaaway. Kasunod nito, isang habulan ang naganap sa buong kalye ng Washington DC. Ang dalawang kalaban ay naghihintay sa kotse nang mapansin ang kaguluhan at mabilis na napagtanto na si Riley ay nagtaksil sa kanila. Kaya naman, hinahabol din siya ng mga ito, ngunit nagawang iwasan ng secret agent ang lahat ng humahabol. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang pulang pickup truck habang si Colt at ang mga goons ay sumusunod sa kanilang lumang kotse. Sa ibang lugar, hinahatid siya ng kaibigan ni Sam sa venue ng kasal dahil huli na siya sa seremonya. Ngunit nang malapit na sila, ang lumang kotse na minamaneho ni Colt ay bumangga sa kanila. Iniwan si Sam na tulala sa tabi ng kalsada. Sa kabutihang palad, ang isa sa mga opisyal na nagtatrabaho para sa Russian Embassy ay dumating sa lugar at napansin ang pagbagsak. Ipinaliwanag ni Sam na mali-late na siya sa kanyang kasal, at nag-alok ang Ruso na ihatid na siya. Matapos ang ilang oras na pagkaantala, sa wakas ay nakarating na si Sam sa hotel kung saan gaganapin ang kanyang kasal. Ang kanyang magiging asawa ay labis na nagalit at tumangging maniwala sa kanyang palusot. Gayunpaman, kontrolado ng kanyang mga kaibigan ang sitwasyon at iniwan siyang mag-isa sa kanilang silid sa hotel upang makapag-prepare siya. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Sam ang isang lumulutang na bolang bakal na pumasok sa kanyang silid. Isang invisible na boses ang nag-utos sa kanya na isara ang pinto. Sa una, iniisip ni Sam na niloloko siya ng kanyang mga kaibigan at tinutusok ang hangin sa ilalim ng bolang bakal. Sa sobrang gulat niya, nararamdaman niya ang tiyan ng isang tao. Ang bola ay hawak ni Riley, na nakainom ng asul na likido at naging invisible para makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Ngunit bago may-lock ang kanyang pinto, pumasok si Colt at ang dalawang kalaban, na nawalan siya ng malay sa pagkauntog sa ulo niya. Sinubukan ni Riley ang kanyang makakaya na iwasan ang mga ito gamit ang kanyang pagka-invisibility, ngunit kalaunan ay nahuli siya at sinaksak ng isa sa mga goons. Kaya bumagsak siya sa sahig, at nakikita na ang kanyang katawan. Ngunit lumalabas na nagpanggap lang siyang patay.
Pagkatapos ay tahimik na pinagulong ni Riley ang bowl bakal sa ilalim ng sofa. Nang hindi ito mahanap ng mga masasamang tao, mabilis silang tumakbo palayo sa pinangyarihan. Di nagtagal, ginising ng sugatang Riley si Sam at iniabot sa kanya ang bola. Hinihiling niya sa kanya na dalhin ito sa isang taong nagngangalang Ron Clemen. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sam na alisin ang mga kutsilyo sa kanyang likod ngunit di nagtagal ay namatay dahil sa mga sugat. Sa kasamaang palad, ang pulis at mga kaibigan pati na ang bride ay pumasok sa kwarto at sa sandaling iyon, napansin nilang hawak niya ang mga kutsilyo sa tabi mismo ng isang hubad na patay na katawan, kaya napagbintangan na siya ang may gawa. Pagkatapos ay hinabol siya ng mga pulis at nagawang matakasan sila ni Sam. Kinagabihan, bumalik si Colt at ang dalawang goons sa lihim na taguan kung saan nagbabasa ng dyaryo ang invisible na boss nila. Napag-alaman na ang kontrabida ay umiinom ng ilang dosis ng makapangyarihang likido upang panatilihing invisible ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng trench coat at sombrero para lang makita ng mga tauhan niya kung nasaan siya. Dahil ubos na ang mga gamit niya, gusto niya ang bowl bakal at ang vial sa loob nito. Samantala, ang headline sa dyaryo ay nagpapakita na ang isang State Department aide na nagngangalang Sam Cooper ay pinaghahanap para sa pagpatay sa Secret Service agent na si Riley. Maliwanag na ngayon na si Colt ay isang traidor sa pamahalaan ng US at nagtatrabaho para sa kriminal na si Duke. Ipinaliwanag ng tatlo kung paano nakatakas si Riley dala ang vial at hindi nila ito mahanap kahit saan. Ngunit hindi kukonsintihin ni Duke ang kanilang kapalpakan kaya inutusan niya ang mga goons na hanapin si Sam sa anumang paraan. Pagkatapos ay hinawakan niya si Colt at inihulog siya mula sa tuktok ng gusali bilang isang parusa. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Sam sa kapatid ni Amanda, na si Ellie at humingi ng tulong. Ibinunyag niya na ang kanyang kapatid na babae ay labis na nabalisa na hindi siya nakikipag-usap sa sinuman pagkatapos ng araw ng kasal. Ang nalilitong si Sam ay nagpapaliwanag ng detalyado ngunit si Ellie ay hindi naniniwala sa kanyang kakaibang kwento. Kaya, inilabas niya ang bowl bakal na iniabot sa kanya ni Riley bago pumanaw. Binuksan ng dalawa ang bola at nakita ang dalawang vial ng kakaibang asul na likido sa loob. Hindi na siya nag-isip pa, naglagay si Sam ng ilang patak ng likido sa isang mesa at tinikman ito. Dahil dito, ang kanyang katawan ay dahan-daang nagiging asul at naging invisible, na labis na ikinagulat ni Ellie. Sa sandaling ito, pinamamahalaan ng mga goons ni Duke na bantayan ang posibleng kinaroroonan ni Sam at nakarating sila sa tahanan ni Ellie. Nakita nilang nakikipag-usap siya sa mga damit na tila lumulutang sa hangin. Kaya napagtanto nila na si Sam nga ang nagnakaw ng bowl bakal. Sinimulan nila siyang barilin, ngunit mabilis na nakapag-isip si Sam hinubad agad niya ang mga damit. Maliban sa kanyang boxer short, si Sam at Ellie ay pumasok sa loob ng kanyang sasakyan at tumakas mula roon. Kasunod nito, pumunta ang dalawa sa all-girls school kung saan nagtatrabaho si Ellie bilang isang guro. Pagkatapos ay iniwan niya siya sa kanyang opisina at pumunta upang bumili ng ilang damit para sa kanya. Ginamit ni Sam ang pagkakataong ito para makalusot sa banyo ng mga babae, ngunit hindi nagtagal ay sinaway siya ni Ellie. Lumipas ang ilang oras at nawala ang epekto ng asul na likido, kaya muling nakikita si Sam. Isinuot niya ang damit na binili ni Ellie para sa kanya, at ang dalawa ay lumabas na. Sa kasamaang palad, ang opisyal na Ruso mula kanina na si Boris, ay nagtatago sa likurang upuan ng kotse. Sa sandaling makapasok ang dalawa, itinutok niya ang kanyang baril sa kanila at hinihingi ang bowl bakal. Palihim itong itinapon ni Sam kay Ellie at nagsinungaling na wala sa kanya. Nakakagulat na ang walang muwang na si Boris ay naniniwala sa kanya at hindi na siya siniyasat pa. Kaya pinababa niya si Ellie sa sasakyan at umalis sila ni Sam. Lumalabas na pareho ang Russian at pati na rin ang gobyerno ng US ay may formula para gawin ang asul na likido. Ngunit nagsanib puwersa sila upang sirain ang hindi nakikitang potion na ito dahil ang paggamit nito ay maaaring maging sakuna para sa dalawang bansa. Di nagtagal, dumating sina Sam at Boris sa US State Department para sa isang meeting kasama si Michael Ensign. Inihayag na ang parehong mga bansa ay lumagdas sa isang lihim na kasunduan upang sirain ang bawat huling bote ng di nakikitang likido. Ngunit nagiging komplikado ang mga bagay nang iulat ni Boris na naubos na ni Sam ang likido nakaraan. Kahit sino ay maaari na ngayong dukutin siya at pag-aralan ang kanyang sample ng dugo upang makagawa muli ng likido. Pagkatapos ay inanunsyo ni Michael na ang katawan ni Sam ay dapat sunugin upang maiwasan ang karagdagang mga komplikasyon. Ngunit bago niya magawa yun, dumating sa opisina ng kalihim ang mga ambasador ng Palawan Archipelago at Argentina na may mga formal na reklamo tungkol sa naging event. Lihim na nasa likod nila si Ellie, na ngayon ay ganap na hindi nakikita. Mayroon din siyang maliit na test tube sa kanyang kamay na puno ng likido, na tila lumulutang para sa iba. Napagtanto ni Sam kung ano ang nangyayari at agad na sumigaw sa kanya.
Ito ay nag-udyok kay Ellie na ihagis ang test tube patungo sa kanya, at mabilis niyang inubos ito upang maging invisible. Nagawa ng dalawa na makatakas mula sa gusali nang hindi nasasaktan. Sa susunod na eksena, tumungo sila sa isa sa mga malalapit na kaibigan ni Sam sa apartment ni Ted. Nakita nilang nakalock ang pinto, ngunit alam ni Sam kung nasaan ang ekstrang susi. Pumasok na sila sa loob at si Ellie ay agad na pumunta sa banyo para makapagbihis. Kinagabihan, nag-usap ang dalawa tungkol sa nabigong kasal ni Sam at nagsimulang mag-bonding. Sa bandang huli ay naupo sila sa sopa. At hindi nila namamalayan na pinagmamasdan sila ng isang grupo ng mga matatanda mula sa susunod na gusali. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Sam ang ingay ng ilang sasakyan na dumarating sa harap ng apartment. Napagtanto niya na ang kanyang malapit na kaibigan ay nagtaksil sa kanya at ipinadala ang impormasyon sa US pati na rin sa mga ahensya ng Russia. Gayunpaman, sila ay nagmamadaling lumabas ng apartment na may hawak na bowlang bakal at lumabas sa basement sa pamamagitan ng emergency staircase. Pagkalabas nila sa building, nakasalubong nila ang grupo ng mga matatanda na kanina pa namboboso sa kanila. Kaya sinakyan sila ni Ellie, at ginamit niya ang pagkakataong ito para hiramin ang kanilang sasakyan. Nang maglaon, nag-compile si Sam ng listahan ng lahat ng tao na pinangalan ng Ron Clemen. May 9 na tao na kapareho ng pangalan. Bago namatay si Riley, hiniling sa kanya na dalhin ang bowlang bakal sa isang taong nagngangalang Ron Clemen. Kaya naman, pumunta sila ni Ellie sa mga address ng bawat posibleng taong hinahanap nila at sinubukang alamin kung may alam sila tungkol kay Riley. Pagkatapos suriin ang unang 8 kapangalan ng hinahanap nila mula sa kanilang listahan, naglalakbay sila sa huli, na nakatira sa tabi ng pantalan ng lungsod. Ito pala ang Ron Clemen na hinahanap nila. Ngunit pagpasok nila sa bahay, laking gulat nila nang makita si Ted sa loob. Pagkatapos ay ibinunyag na si Ted ay isang lihim na ahente ng FBI na sinusubaybayan ang kaso tungkol sa hindi nakikitang likido. Noong gabing mamatay si Riley, talagang sinisikap niyang makapunta kay Ted, at hindi kay Sam. Habang nag-uusap ang tatlo, nagsimulang tumunog ang landline ni Ron Clemen. Maingat na kinuha ito ni Sam at narinig si Duwak sa kabilang linya. Ibinunyag ng sociopath na dinukot niya si Amanda at pinagbantaan siyang papatayin nito kung hindi dumating si Sam sa gusali ng Capitol Hill na dala ang bowlang bakal. Nang walang ibang mga pagpipilian, itinulak ni Sam si Ted sa isang tabi at tumakbo palayo sa isang kalapit na bangka kasama si Ellie. Sa huling eksena, dumating ang dalawa sa Capitol Hill at mabilis na nahuli ng mga goons ni Duwak. Sa loob, sa wakas ay nakilala nila ang invisible na kontrabida, na binunyag na matagal na niyang pinatay si Ron Clemen. Ginagamit lang niya si Sam at ang Secret Service para may hatid ang bowlang bakal sa bahay ni Ron Clemen, kung saan niya ito kukunin nang hindi napapansin. Makalipas ang ilang segundo, ang mga epekto ng likido ay nagsisimulang humina at dahan-daang nakikita si Duwak. Sa isang nakakagulat na twist, nabunyag na ang mamamatay tao na kontrabida ay walang iba kundi si Amanda. Gumagamit talaga siya ng instrument para palalimin ang boses niya na parang lalaki. Hindi kailanman minahal ni Amanda si Sam at ginagamit lang siya para sa kanyang plano. Sa sandaling yon, dumating sina Boris at Ted sa Kapitolyo at sunod-sunod na pinabagsak ang lahat ng mga goons. Nag-alala si Amanda kaya inagaw niya ang bowlang bakal kay Sam at ibinuhos ang isang vial ng asul na likido. Ngayon ay naging invisible siyang muli, naghubad siya at tumakbo palayo doon, tumatawa na parang baliw. Ngunit nagawa ni na Sam, Boris, at Ted na e-corner siya sa silid kung saan sinusunog ang mga lumang pera ng US sa puntong ito, wala nang maisip si Amanda at dahil sa paggamit ng likido. Napagtanto niya na wala na siyang takas, kaya umakyat siya sa isang conveyor belt at tumalon sa apoy, dahilan ng kamatayan niya. Sina Sam at Ellie ay nalungkot sa kanyang pagkamatay, ngunit nakahinga ng maluwag sina Ted at Boris. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito, suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.